Di ba ang storm, hindi kagad yan malakas? Ganon din ang buhay natin. Pag simula natin mabuhay sa mundo, mahina tayo. Pero palakas ng palakas. Tingnan mo yung mga sanggol, yung mga newly born na mga bata. Mahina pa yan sila. Hindi pa kayang ipakilos ang ulo para buhatin sa sarili niyang lakas. Pero mapansin natin yan, maya-maya, di lang natin mapansin ang panahon, maglakad-lakad na yan sila. Matuto ng maglakad, matuto ng magtakbo. Tapos, mag-aral na. Mag-aral, tapos ng preschool, katapos ng primary, secondary, ang bilis lang. Hanggang magkolehiyo, magtapos, pagkatapos, graduate, trabaho na. Doon na mag-maximize yung lakas nila. Hanggang pagtapos ng trabaho, retired, doon na rin mag-start, manghina na. Tatanda ng tatanda, pahina ng pahina. Habang pahina ng pahina, palapit ng palapit ang kamatayan. Tapos na. Ganon din ang storm. Pag tama ng isang lugar, yung hangin, mahina muna. Palakas ng palakas, palakas ng palakas, hanggang magdating siya sa peak ng kanyang strength. Pagkatapos, gawa niya yung kanyang full strength. Maya-maya, paalis na yan, pahina ng pahina na yan, pahina ng pahina, hanggang mawala na. Yan ang buhay natin sa physical. Kinakailangan ating i-pray na hanggang matapos yung buhay natin, yung ating kaluluwa. Yun ang dapat nating pinakaingatan na hindi ito mapahamak sa lifespan ng buhay natin na passing masyado until these calamities be overpassed. Basahin muna natin ang Psalms 57 verse 1. Praise the Lord. Be merciful unto me, O God. Be merciful unto me. For my soul trusteth in thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge until these calamities be overpassed. Yan. Nagmamakaawa siya. Nagmamakaawa siya sa Diyos. At sinabi niya, for my soul trusted in thee. This is not about our physical body, but ito po about the soul. What is the soul? That is the spiritual or immaterial part of a human. Ito yung bahagi ng human na spiritual or immaterial. Hindi siya physical. Spiritual siya. Yan yung soul natin. Siya'y humahanap ng awa sa Panginoong Diyos na yung kaluluwa niya na naglagak ng pananalig sa Kanya. Sinabi niya dito, in the shadow of thy wings, I will make my refuge. So, ang nakikita ng kaluluwa, wala nang ibang ma-refuge. Matakbuhan ba? No? Matakbuhan niya. Na, alam mo yung refuge, place of refuge, that is state of being safe and secured from danger or destruction or pursuit. Safe ka, secured ka sa danger or destruction or death or yung palapit na destruction na pwede mong maangkin. So, yung ating kaluluwa, wala nang ibang matakbuhan na maging secured ito, maging safe ito sa parating na danger. Ano yung danger na yan? Ano bang danger ng ating kaluluwa? Hindi mawala ng bigas. Hindi mawala ng trabaho.
It doesn't effect sa ating kaluluwa. Ang kaluluwa natin, ang pinaka-danger, yung ikamamatay nito. The death, the second death. Yun yung danger. Yun yung destruction na endangered yung ating kaluluwa. At yung kaluluwa natin, tumatakbo sa Diyos para mag-take refuge. Kasi siya lang yung magbigay nito ng security, assurance of safety na hindi ka talaga mapapahamak. Until these calamities be overpassed. Alam mo niyo naman ang calamities. Yan man yung mga kalamidad, bagyo, lindol, flash flood, kung ano-ano pang mga natural disasters na nangyayari sa sanglibutang ito. Alam ba yan natin? Grabe ang destruction na hinahatid niyan sa mundong ito. Grabing fatalities ang nangyayari. So, yung buhay natin na limited lamang sa sanglibutang ito, we are in this calamity. Kasi nandito yung spirit of death na ang diablo. Ang concern niya, hindi tayo patayin sa physical. Alam na kasi ni Satanas, pag patayin tayo sa physical, wala siyang gain doon. Ganon din ang Diyos. Pag patayin tayo sa physical, walang ano yan, sinabi yan. Ang pinaka-objective ng diablo, patayin yung kaluluwa natin. Kung sa Diyos naman, ayaw niya na mangyari sa atin kasi alam niya ang kamatayan ng ating kaluluwa. Kaya tayo lahat na magsimba dito, magpaka-spiritual minded tayo. Huwag tayong masyadong mag-isip sa ating physical body. Kasi sadyang parang bagyo lang ito. Pag nasa peak ka na ng kalakasan mo, expect after that, pahina ka ng pahina hanggang mawala ka na. Yan lang buhay natin sa sanglibutang ito. Yan ang realidad. Pero yung spiritual part ng ating katawan, yung immaterial or yung immortal na katawan natin, yun ang ating alalahanin na hindi talaga ito mahabol or maapsan ba, kung sa Bisaya pa, sa kamatayon, sa ikapahamak po nito. At ang Diyos lang ang matakbuhan natin as our refuge. Diyan lang tayo safe 100%. Alam mo anong opinion ni Jesus Christ sa ating dalawang katawan? Katawang panglupa at katawang spiritual. Basahin natin, pakinggan natin ang salita ni Jesus Christ. Basa Matthew 10:28. Praise the Lord. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Yan. Sino ang makapatay sa ating katawang panglupa at makapatay sa ating soul, sa ating kaluluwa sa impyerno? Ang Diyos. Siya yung magpataw nito. Siya yung magbuhay, siya yung magpatay. Siya rin yung makadala sa sino man sa kaharian niya, siya rin yung makapagtapon sa impyerno. Ang sabi diyan, huwag niyong katakutan yung makapatay lang sa laman ninyo o sa katawan ninyo. Do not overmuch think or you are scared of or you're afraid of sa physical body mo. Huwag yan, parang storm lang yan. Ang bilis lang yan. Mawala yan. Hindi yan lasting. Hindi yan so much concern na dapat niyong pagbigyan ng concern. Yung kaluluwa ninyo, ang dapat ninyong ingatan. Yung kaluluwa ninyo, yung ang dapat ninyong alagaan. Ang kaluluwa ninyo, ang dapat ninyong isipin ng husto. Ang kaluluwa ninyo, ang dapat ninyong paglagyan ng pansin higit sa lahat. At dapat matakot kayo sa makapatay nito. Walang iba ang Diyos.
Godly fear ang kailangan dito. So yun ang sinabi ni Lord Jesus. Huwag kang matakot sa makapatay sa iyong katawan. Physical. Huwag kang matakot tumanda at mamatay ka na. Huwag kang matakot pag may balitang gira, baka kasama tayo sa kamatayan. Huwag kang matakot kung babalik yung pandemic. Baka kung hindi ka nakatakas noon, baka makasama ka na. Huwag kang matakot. Mabiglang maaksidente o mamatay ka sa higaan mo, mamatay ka sa stroke o anuban. Huwag kang matakot dyan. Na makapatay lang sa physical mo. Look at the children of God. What are the causes of their deaths? Pastor Samuel Gabre, heart attack. Mami Algabre, ganun din, cardiac arrest. Sister Baby Mandagyo, cancer of the breast. Sister Pilar, cancer of internal organs. Sino pa? Brad Ruben, outright high blood attack, instant. Brother Frank, yung cyst niya sa likod, nabulok, na-infection ang katawan. Huwag nating katakutan yan. Physical lang yan. Ang sabi ni Jesus Christ, matakot kayo sa makapatay sa inyong kaluluwa. Doon tayo sa Diyos matakot. Kaya ang Diyos naghahayag ng katotohanan para hindi tayo mabuli o hindi tayo mabudol ng dyablo. Kailangan alam natin what is going on sa ating hinaharap at only God can tell us the truth. Praise the Lord. Kaya saan tayo mag-take refuge? Para itong lifespan natin na matawag nating parang bagyo, parang kalamidad, na passing lang. Saan tayo mag-take refuge hanggang mamatay tayo? Sa Diyos. Para maingatan yung ating soul na pinaka-importante na bahagi ng ating katawan. The most vital and important and precious part of human body. The soul. Na kung saan karamihan ng mga tao neglect, disregard the importance of their soul. Mas mabilis sila sa temporary na benefit sa katawan, temporary benefit sa buhay lamang sa sanglibutang ito. Doon sila, priority nila yon, mas higit sa kanila yon, mas pleasurable sa kanila yon, mas enjoyable sa kanila yon. Kaya doon nila tinutuon yung best nila, yung time nila, yung effort nila, na hindi nila alam. Kahit anong gawin mo sa sanglibutang ito, parang bagyo ka lang. Passing ka lang masyado. Yung kaluluwa mo, dapat mag-take refuge ka sa Diyos. Kasi yan yung lasting. Yan yung walang hanggan. Yan yung permanente. Ang bilis lang kaya ng buhay natin. Pagkatapos niyan, judgment na. It is appointed unto man once to die. Minsan ka pa lang mamatay. Wala nang reserba. Mabuti pa ang sasakyan. May spare tire. Pag maplat ka, kunin mo lang yung gulong. Sa may reserba ka, ipalit mo, makatakbo ka pa rin. Makarating ka pa rin sa gusto mong pupuntahan. Pero ang buhay natin, pag mamatay ka, wala na yung reserba. Na gusto mo pang mabuhay uli para kung you failed to take refuge dyan sa Diyos para sa kaligtasan ng kaluluwa mo, magawa mo pa. Mabuti lang sana na matay ka, naka-take refuge ka na secure na yung kaluluwa mo, save ka na, dahil yun ang inuna mo, yun ang pinaka-concern mo. Well, praise the Lord. That's victory. That's a great accomplishment sa buhay mo. Kaya yan ang isipin natin lagi. Pero itong ating pag-take refuge sa Diyos, meron itong tinatawag na acceptable time. May acceptable time ito. Tulad niyan, ang ating government nag-initiate. Gumawa sila ng
area sa isang syudad, barangay, or whatever, lalo't na itong malapit sa dagat, meron silang evacuation center kung tawagin. In case of tsunami, this is the place you go. Higher ground. May facilities hinanda ang gobyerno. Usually, they are covered court. Pangmaramihan ng accommodation. Ito yung place of refuge. Pero merong acceptable time. May acceptable time kung tawagin. Pag sabi ng gobyerno na mag-alarm na gani kami kasi positive na may darating na tsunami, takbo na kayo. Kasi pag hindi kayo tumakbo, pasensyahan na lang tayo. Maabutan kayo ng tubig. Patay kayo Lumos ka. Parang ginawa ng Diyos sa panahon ni Noah. Nagbigay siya ng time frame na babahain niya ang mundo. Pero nag-provide siya ng place of refuge. Pero merong acceptable time. So ganon din sa buhay natin. Meron ding appropriate time or acceptable time kailan tayo mag-take refuge sa Kanya. Basahin natin yan. Psalm 69 verse 13. Praise the Lord. But as for me, my prayer is unto thee, O Lord, in an acceptable time. O God, in the multitude of thy mercy, hear me in the truth of thy salvation. See? Para sa akin, ang dalangin ko sa iyo, O Panginoon, in an acceptable time. Do not expect you can do this when you are already dead. That is no longer acceptable time. Do not do this kung patay ka na. Hindi mo na magawa yan. May acceptable time. Kaya habang buhay tayo, this is the acceptable time. Use it. Gamitin mo yan to take refuge unto God. Dahil acceptable pa yan. Will God accept you in that acceptable time? Will God save you in that acceptable time? Tatanggapin ka ba ng Diyos? Liligtasin ka ba ng Diyos sa acceptable time na yan? Basahin natin. Isaiah 49 verse 8. Praise the Lord. Thus saith the Lord, in an acceptable time have I heard thee, and in a day of salvation have I helped thee. And I will preserve thee and give thee for a covenant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages. Yan. So tandaan natin, in acceptable time, sabi dito, in an acceptable time have I heard thee. In a day of salvation have I helped thee. Habang buhay ka pa, that is an acceptable time. Habang buhay ka pa, that is the day of salvation. Mag-take refuge ka na sa Diyos. Tumakbo ka na sa Diyos until these calamities shall overpass hanggang matapos ang buhay mo. Secure your soul. Soul ang pinag-uusapan natin dito. Praise the Lord. Yung kaluluwa. Mapalad kayo kung pumunta kayo dito, yan ang purpose ninyo. Mapalad kayo, kaya kayo nagsimba dahil yan ang purpose ninyo. Pero kung ang purpose ninyo material, this is not the right place for you. Kung material ang punta nyo dito, para lang mabuhay sa temporary, wala na kayong concern sa kaluluwa, ang dami kayong mapupuntahan dyan sa labas na maka-offer ng mas marami pa. Pero kung ang inyong purpose sa kaluluwa ninyo, nakarating kayo sa right place. Isa na right place sa mundong ito na itinilaga ng Diyos, itong lugar na ito. Kung ang concern ninyo, yung soul ninyo, yung immortal body ninyo, yung spiritual body ninyo, yung eternal future ninyo, yung eternal place of abode ninyo, this is the right place for you. Praise the Lord. Then, pakapin na lang
lahat ng inyong mga necessities. Hindi pwede na unahin ang material, pakapin ang kaligtasan, mali yun. Trap yun ni Satanas. Unahin yung material, unahin yung carnality, tapos idagdag ang kaharian ng Diyos. Trap yun ni Satanas. Alam mo si Satanas, napakasinungaling. Napaka-tricky ni Satanas, sabihin ko po sa inyo. Kung meron mang pinakasinungaling, pinakabuliro, pinakabudol, pinaka-scammer si Satanas, sabihin ko po sa inyo. Kung meron mang pinaka-mabuti, pinaka-totoo, pinaka-faithful, wala nang kahigit sa Diyos. Kaya, take refuge to Him. Praise the Lord. And do not believe the devil. Do not believe Satan. Huwag maniwala kay Satanas. Kaya ang Diyos, nakikinig siya. Basta in an accepted time lang, ha? Nakikinig siya. Nagliligtas siya. Basta day of salvation pa. Tingnan mo nangyari sa panahon ni Noah. Hindi na accepted time, napapasok sila sa arka because time has lapsed. Nag-lapse na yung time. Yung acceptable time, nag-lapse na. Doon pa sila ngayon nagkara-kara. Doon pa sila ngayon nagsigaw-sigaw. Doon pa sila nag-iyak. Anong sabi ni Noah? Gusto man niyang papasukin, pero anong sabi niya? It was not me who closed the door, but it is God. It is the living God. If He can hear your prayer and open it, it will just open. Bubukas yan. Kasi siya nagsara niyan eh. But if He will no longer hear you, hindi siya makikinig sa inyo, hindi yan bubuksan ng Diyos. Wala na akong magagawa. Ganun man yan. Kaya tayo, habang acceptable time pa, hindi nyo napansin yung kumilik sa malapit ng eleksyon, tapos magbigay ng deadline yung kumilik. Last day na ng rehistro sa kumilik. Bigay kami ng 3 months period. Mag-rehistro kayo. First month, wala. Second month, wala. Third month, wala. In the middle of that, wala. Pagdating ng 3 last days, magbaha doon. Mag-umpukan. Hindi na ngayon ma-accommodate ng COMELEC. Sarado na. Hindi, wala na. Hindi ka na makaano. Huwag nating igambol yung ating kaluluwa. Yung ating kaligtasan, huwag mo igambol yan. Mangmang ka na tao. You do not love yourself. Pag igambol mo pa yan. Anong gambol? Unsure, uncertain. Kaya mo yan? Makatayo ka yan? Makahinga ka yan? May peace ka kaya? Na unsure yung spirituality mo? Uncertain yung eternal na kinabukasan mo? Kaya mong makatulog niyan? Kaya mong ipalampas yung acceptable time? Kaya mong ipalampas yung day of salvation? What if mag-lapse yung time? Yan lang ang isipin natin. Hindi pa naman natin hawak yung ating hininga. Ang daming tao malakas ngayon, bukas patay na. I'm not wishing you that. Gusto lang ng Diyos, make sure of your soul. Praise the Lord. Siguraduhin mo lang yung kaluluwa mo. So, ano ang dapat nating maiwasan? Na itong lifespan natin na ito, dapat hindi ka na makita sa miry clay. Hindi ka na makita sa putik ng kasalanan. Basahin natin yan. Psalm 69:14 hanggang 17. Praise the Lord. Deliver me out of the mire, and let me not sink. Let me be delivered from them that hate me, and out of the deep waters.
Let not the water flood overflow me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me. Hear me, O Lord, for thy loving kindness is good. Turn unto me according to the multitude of thy tender mercies, and hide not thy face from thy servant, for I am in trouble. Hear me speedily. Yan. Hear me speedily. Pakinggan mo ako kaagad-agad. Bakit? Ayaw niya na maabutan siya still in the miry clay. Ayaw niya na maabutan siya being sunk in sin. Nandyan lubog sa kasalanan. Gusto niya na maligtas siya from him that hate him. Sino ba yung nag-hate sa atin? Na gustong magpatay sa ating kaluluwa? Gustong destroy sa ating kaluluwa at gustong magnakaw sa benepisyo ng ating kaluluwa. Di ba si Satanas? Ligtasin mo ako, Panginoon, kay Satanas, who hate me, na talagang galit na galit sa akin. And out of the deep waters, baha ng carnality, tanggalin mo ako dyan, hindi ako malunod dyan. Let not the water flood overflow me. Wag nawa akong lampasan ng cares of this life, cares of this world, hanggang makot na lang ako unaware. Yan man yun isang makapag-caught unaware sa tao, cares of this life. Sobrang abala sa buhay sa sanglibutang ito. Hindi niya alam, iniwanan niya na pala yung hawak sa kanyang bukas. Alam mo, very tricky si Satanas, sabihin ko po sa inyo. Ang dami na niyang sinira na kaluluwa. Mismo ang banal na salita ng Diyos, witness, many. At ang maligtas, few. Di ba? Totoo yan. So kung few, bilang lang, minority. Pag sinabing many, majority. Bakit majority? Ano ang sanhi? Iniwan nila ang spirituality. Mas higit ang carnality. Iniwan nila ang benefit for the immortal spiritual body kaysa iniwan nila tapos pinahigit nila yung physical benefit, life benefit. Trap yun. Trick yun ni Satanas. Don't be deceived. Hear me, O Lord, for thy loving kindness is good. Turn unto me according to the multitude of thy tender mercies. Napakayaman pa ng awa ng Diyos. Grabing yaman ng awa ng Diyos. But people does not listen, does not consider, does not appreciate, does not answer the call. Hindi nila tinutugon yung tawag ng Diyos. And hide not thy face from thy servant, for I am in trouble. Huwag nawa niyong itago yung muka ninyo sa akin. Ako po ay magugulumihan. Hear me speedily. Diringgin mo ako kaagad-agad. Baka mahabol ako ng kamatayan. Baka mahabol ako ng katapusan ng aking buhay sa sanglibutang ito. My life is like a storm. Napakabilis lang ng pangyayari. Kaya, there is a venue which the Lord prepared. There is a venue which the Lord made. Naku, hanapin mo siya, doon mo siya makita. Kung gusto mo siyang makausap, doon mo siya marinig. Kaya anong sinabi dyan? Basahin mo na natin ang Isaiah 55:6. Praise the Lord. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. God can be found, no? Ang Diyos, masumpungan mo pa kung hanapin mo siya. Ang Diyos, makarinig pa siya kung tawagin mo siya dahil malapit pa siya. But there is a venue which the Lord hath made. Merong venue, may lugar na ginawa ang Diyos. Para bang gobyerno? Sinong gusto mag-abroad, punta kayo ng DFA. You need
to get passport. May venue, may lugar sa DFA. O kung gusto kayong magtrabaho sa abroad, daan kayo ng OWA. O may venue ang OWA, may opisina kung saan yung address niya. O kailangan pala ng medical check yung inyong physical condition. Dumaan kayo ng accredited na doktor o hospital sa DFA. Doon kayo magdaan. May venue yan. Ganon din, hanapin nyo ang Panginoon. Doon kayo magdalangin. Doon nyo marinig ang answer ng inyong mga queries. May venue rin ang Diyos. Kaya nga nung nag-report sa akin si James Yap, Brother James Yap, he went to London. Ano na-notice niya doon? Churches are so huge. Malalaki yung mga churches doon. But on Sundays, pagpasok niya doon, 7, 8 lang ang laman ng tao. And most of them are elderly. Mga matatanda pa. So, ang churches doon sa London, hindi na place of worship, kundi museum. Museum na. Nagpasyalan na lang ng tao para makita nila yung architectural design, para makita nila yung antiquity, yung pagka-antique ng mga churches na yon, which may be made year 18th century, 17th century. Wala na, museum na lang. Wala nang mga true worshipers. Pag merong konserto, ang mga entertainers like Michael Jackson na yumao na, Elvis Presley, Beatles, parang sea of people ang mag-attend. Kulangin yung soccer field. Kulangin yung matatawag nilang mga auditoriums o ano bang tawag dyan, mga dome na Kulangin. Open field, kulangin. See, makita natin how people are being deceived, how people are being nabudol ni Satanas. They reject God. They reject the benefit of their soul. Only God who is the refuge. Only God who is the venue of the refuge of your soul. Wala nang iba. Huwag kang maabutan ng katapusan ng buhay mo. Your life is like a storm that shall overpass. Madali lang yan. Kaya saan ang venue? Basahin natin Psalm 61 verse 4. Praise the Lord. I will abide in thy tabernacle forever. I will trust in the covert of thy wings. See? I will abide in thy tabernacle forever. Why? If there is tabernacle on earth, there is also a tabernacle in heaven. Na kung saan, kung ano yung communication natin dito sa Diyos, we have a communication up in heaven. It will never cease anymore. That is eternal relationship with our Creator or our Heavenly Father. Samantalang relationship natin dito sa mundong ito, punta tayo doon sa sementeryo, basahin natin lahat ang lapida doon. Doon mo makikita lahat ng mga personalities ng mga tao sa sanglibotang ito. Mayaman, pobre, may pera, negosyante, kilala, hindi kilala, tagapatag, tagabundok, babae, lalaki, bakla, tomboy, kung ano-ano dyan ng mga klaseng pamumuhay sa sanglibotang ito. Nandoon na lahat. Inilibing. And we are all bound to join them in the grave. Bumili na nga ako ng lupa, libingan ko. Nagbili na rin ako ng service para kung sakaling kailan ako kunin ng Panginoon Diyos. Hindi naman ka-problema yung pamilya ko. But the question is, do you secure your soul? Yan ang tanong. Yun ang dapat nating higit i-secure. Praise the Lord.
Nag-secure ka ng passport kaya gusto ka maka-abroad. Nag-secure ka ba ng passport na makapasok ka sa langit? What benefit you will have in abroad if you do your job there? Of course, lamang ka kaysa dito sa Pilipinas dahil sa baba ng antas ng ating ekonomiya. Pero hindi naman lahat. Yung mga negosyante pa dyan na mas higit pang kinikita kaysa nasa abroad. So, pero, yung engagement natin sa sanglibutang ito, parang storm. Bilis lang. Passing lang masyado yan. Kaya merong venue for our eternal existence with all the benefits of the riches of the glory of God. Now, most of the people disregard. Most of the people hindi nila pinapansin. Kasi ini-inject ni Satanas, simbahan lang yan. Status symbol lang yan. Para lang kunwari na merong membro ka dyan. No, that is not all about the church. That is not all about what church really is. This is the venue of our eternal blessings na mas pinaka-importante kasi yung ating kaluluwa, the immortal body, the spiritual body will enjoy and benefit. Forever yan, permanent yan. Praise the Lord. The Bible says, itong firmament, this is like a curtain. Parang kortina ito na ginawa ng Diyos. Kaya ng Diyos tiisin mawala sila, pati itong lupa na dito tayo nabubuhay. Pero yung value ng tao, kahit isa ayaw niyang mawala. Pero, if you provoke God to anger, wala na siyang magawa. Ang puot niya, ipapataw niya sa iyo. Kaya ang Bible nagsabi, walang kasing tulad sa kanino pa man na magalit. Once God will get angry, nobody can stand. After ginawa niya ang grasya, after ginawa niya ang pag-ibig niya, after hinayag niya ang katotohanan, after nagbigay siya ng mga warnings, after all, lahat ginawa na niya para mag-care siya sa atin. But, ayaw mo, wala kang action, hindi mo gagawin, listener ka lang, you are not a doer, listener ka lang, wala. Mawala ang pag-ibig ng Diyos. Ano pa? Place of refuge, basa. Psalms 91 verse 1. Praise the Lord. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yeah. Gusto mong mag-abide under the shadow of the Almighty? Where you can find certainty, where you can find assurance, where you can find safety of your soul, the safety of your soul. Dito tayo sa tabernacle. Dito tayo laging piniperfect, laging nire-remind, laging nililinis para sigurado tayo. Ito yung venue. Ibigin natin ito, sabihin ko po sa inyo. More than our bed, higit sa ating higaan. Ibigin natin ito more than our business, more than our children, our infants. More than that. Importante masyado talaga ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Sabihin ko po sa inyo, gusto kasi ng Diyos na mag-abide tayo under the shadow of His wings. Ito ba yung iniyakan ni Jesus sa Israel? Bakit? Baka maging isa ka doon. Baka maging isa tayo doon. Naiiyakan ni Jesus Christ. Ano yun? Basahin natin. Luke 13:34. Praise the Lord. O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets and stonest them that are sent unto thee, how often would I gather thy children together as a hen doth gather her brood under her wings, and ye would not. Yeah.
Jerusalem, Jerusalem, which kills the prophets. Hindi mo nga pinapatay physically ang mga ginagamit ng Diyos. But you don't listen to them. Para mo na rin silang kinukunan ng katungkulan sa pagliligtas ng Diyos sa iyo. Hindi ka makinig sa kanila, hindi ka magsunod sa kanilang preachings, teachings, examples, para mo na rin silang pinapatay. Kinukunan mo sila ng karapatan at kapangyarihan para pangalagaan yung kaluluwa mo. You are like killing them. And stonest them that are sent unto thee. Pinadala siya ng Diyos sa inyo, but you are hurting them. Sinasaktan nyo sila by not following their preachings, by not following their advices, by not following their exhortations. Para mo sinasaktan. Masakit ba ya sa amin? Sabihin ko po sa inyo. Masakit. Hindi, nakikita ko sa inyo na kulang kayo. Nangugat naman gani ko atong Domingo nga i-priority ang pulong sa Diyos. Pag-observe na ako sa inyo, wala man. Hindi ko man nakikita sa inyo. Hiningi lang ni Jesus 3 times a week. Napaka-weak ninyo. Hindi nyo pa magawa yan. Sige, sinong basulo ninyo, be? Umabot ang panahon. Yung accepted time, yung acceptable time, yung day of salvation, hindi nyo gigrab yung opportunity. Maghanap yan si Satanas ng butas sa inyo, ng loophole. Tirahin kayo ng diablo, hindi kayo makabantay. Kulang kayo ng spiritual energy. Mabikil mo. Disgrasya ang gawas. I'm not aftering your money. I'm not aftering anything from you. Even God Himself, ang mahal ng Diyos yung kaluluwa natin. That must be present here. Praise the Lord. Mahal tayo ng Diyos. Ang tanong, mahal mo ba siya? Mahal tayo ng Diyos. Ang tanong, nakikinig ka ba sa Kanya? If you can make all effort in doing such anything outside of spirituality, hindi nyo ba magawa? Higitan nyo yun? Hindi nyo ba magawa? I-overcome nyo yun? Hindi nyo ba magawa? I-overpass yun? Yan naman talaga ang require ng Diyos sa atin. Higit talaga ang spirituality. Praise the Lord. Higit talaga. Kaya, umiyak si Jesus. Pag kita niya ang Jerusalem mismo, kung saan siya nauna, nagbisita sa sanglibotang ito at nagligtas, hindi nila tinanggap si Jesus as their Messiah, as their Savior. But they hated Him. Kaya sabi niya, O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets and stonest them that are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together as a hen doth gather her brood under her wings, and you would not. Hanggang kailan ko kayo tatawagin? Mag-take refuge na kayo. Death is pursuing you. Kailan kayo magpasakop sa lilim ng aking pakpak? The storm almost over. Kailan kayo papasok dito for the assurance of your soul, not of your physical body, because physical body is subject to vanish, to perish. Subalit, indeed, ayaw nila. How often would have I gathered thy children together as a hen that gather her brood under her wings, and ye would not? Ayaw ninyo. Ayaw ninyong mag-apply. Ayaw ninyong magbago sa inyong mentality. Ayaw ninyong magbago sa estilo ninyo. Kayo pa rin ang nasusunod. Kayo pa rin. Hindi na ang salita ng Diyos. Hindi na ang pag-exhort ng Diyos. Tama lang, few ang maliligtas. Few ang maliligtas.
Minimal ang maliligtas. Many ang mapapahamak. Majority ang mapapahamak. Saan ka mag-join doon? Sa maikli nating buhay na napakabilis lamang, what is the best you have done for your own soul? Baka ang the best lang nagawa mo sa physical mo. Baka ang the best lang nagawa mo sa material world. Tapos iiwanan mo afterwards. Hindi mo nagawa yung best para sa kaluluwa mo. You failed. If you failed, iiyakan ka ni Jesus. Ayaw niyong magpailalim sa kanyang pakpak, sa kanyang standard, sa kanyang counsel, sa kanyang instruction. Ayaw ninyo magpailalim. Sa labas kayo nagpapailalim. Kaya kung nagpailalim pa kayo, makikita kayo dito lagi. Tandaan nyo yan. Don't ever fool yourself. Neither be deceived by yourself. Until now, pag hindi nyo yan madinay yung sarili ninyo, you cannot fulfill that you ought to do. Sabihin ko po sa inyo. Magtayo ako dito every preaching, konti lang. Konti lang talaga. Konti pa tayo, konti pa ang magpunta dito. Itusok nyo yan sa utak ninyo kung gusto niyo hindi ma-impyerno. Tusok nyo yan. Para yan sa benefit ng kaluluwa mo. Baka hindi ka pa nagising. Ano yung kaluluwa mo? Gusto nyo pang i-itemize yung kaluluwa natin? Kung ano yung kaluluwa natin? This is more sensitive than physical. Our soul does not sleep. Hindi natutulog yan. Ay, matulog ka, gising pa rin yung kaluluwa mo. But the physical will sleep or mamamatay. But the soul does not sleep. Gising yan forever. Mahalin mo yan. Pag yan ang napahamak, sabihin ko po sa inyo, there is no amount of repentance, there is no amount of regrets can ease the miserable status. Wala. Kaya merong ngang acceptable time eh. Yun ang gamitin natin. Yung grasya ng Diyos. Gamitin mo yan. Now. This present time. Ang acceptable time. Ano pang sinabi ni Lord Jesus sa effect na ginawa ng Jerusalem sa Kanya? Or Israel. Basa, Luke 19:44. Praise the Lord. And shall lay thee even with the ground, and thy children within thee, and they shall not leave thee one stone after another, because thou knewest not the time of thy visitation. Yes. Kawawa. Walang maiwang bato na nakapatong sa bato. Ano ba yung bato na nakapatong sa bato? These are houses. These are buildings. These are fences. These are infrastructures. Flattened. For what reason? Because thou knewest not the time of thy visitation. Hindi inyo in-appreciate, tinanggap ang bisitasyon sa inyo ng Panginoong Diyos. There was a time na, di ba sinabi na ni Jesus, maraming mga from the east, from the west, from the south, na makaupo doon sa karyaan ng Diyos. But the children of the kingdom of God, doon sa impyerno. Sinong nire-refer ni Jesus nito? Yung mga Israelites. They are supposed the children of the kingdom of heaven. Where Jesus Christ first came. Sila yung children of the kingdom of heaven. Sila yung nandoon sa impyerno.
Yung mga Gentiles na nahuli, sila pa yung makaupo doon sa karya ng Diyos. O, ikaw, kung hindi mo i-grab itong message na ito, maunahan ka pa doon sa pinupuntahan ko. Maunahan pa kayo doon sa mga mahuli sa inyo. Baka yan ang mangyari. Dapat kayo ang mauna. Na dito na nakatira mismo ang servant of the Lord na ginagamit niya. Baka maunahan pa kayo doon sa tagalabas. Na sila ngayon yun ang nag-grab ng opportunity. O, mag-ingat. So, there was a time Jesus was brought to the place where He should be crucified. So, anong reaction ng mga tao? Crying for Him. Pero anong sagot ni Jesus? Basa. Luke 23:28. Praise the Lord. But Jesus, turning unto them, said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves and for your children. Yan. Huwag niyo akong iyakan. Iyakan ninyo yung sarili ninyo. Iyakan ninyo yung mga anak ninyo. Dahil hindi kayo tumanggap sa akin. Hindi kayo naniwala sa akin. Kayo ang tunay na kawawa. Kayo ang tunay na nasa miserabling kalagayan. Hindi ako. Kayo. Yan ang ibig sabihin ni Lord Jesus Christ. Basa pa, anong sinabi dyan? Psalms 81:11. Praise the Lord. But my people would not hearken to my voice, and Israel would none of me. Yan. My people would not hearken to my voice. Hindi sila nakikinig. They don't care. They don't care what the exhortation of God. They don't care what is the preaching of God. They don't care the warnings of God. My people would not hearken to my voice, and Israel would none of me. Wala, hindi sila sa akin. Basa pa, Jeremiah 7:23 hanggang 24. Praise the Lord. But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded thee, that it may be well unto you. But they hearkened not, nor inclined their ear, but walk in the counsels and in the imaginations of their evil heart, and went backward and not forward. Ayan. See? Obey my voice. Yun ang utos ng Diyos. I will be your God. You will be my people. Walk ye in all my ways. Lumakad kayo lahat sa aking mga pamamaraan na aking inutos sa inyo. Ikabubuti yan sa inyo. Huwag niyong isipin ako magbibinipit sa inyo. Hindi ako. Kayo ang dapat mag-benefit sa inyong mga obedience. Iba sa inyo, iba sa akin. Magsikap ako, magsikap kayo. You have your own account. I have my own account. Yung sa akin, hindi nyo pwede yung lipat sa inyo. Yung sa inyo, hindi yung pwede malipat sa akin. Kaya tayong lahat, individual ang kaligtasan. Praise the Lord. Magsikap. Pero anong nakita ng Diyos? But they hearken not, nor incline their ear. Hindi sila nakinig, ni ikiniling ang kanilang mga tainga. But walk in the counsel of, or in the counsels and in the imagination of their evil heart. Lumakad pa rin sila sa kanilang own way, own imagination, na masamang puso. Bakit masamang puso? Does not agree with God. Bakit masamang puso? Does not submit to God. And went backward, paatras, hindi pasulong. Yan ang ayaw. Alam mo, kahit anong gawin natin, mag-drive tayo sa daan, kung tayo ang tama yung pagdaan mo, pero singitan ka, wala kang magawa. Daming aksidente dyan, ganyan nangyayari. I'm not wishing any one of you na ma-aksidente kayo. But I am wishing you and praying for you na magsunod. Praise the Lord. Magpailalim sa wings ng Diyos, this is the venue. Kasi pag matsambahan tayo, tinan mo,
Walang pili yan ako. Malapit kayong ma-aksidente ng misis ko. Papunta kami ng Macambol. Pag daan namin ng Pantukan, papuntang Banay-Banay, merong straight dyan na daan. Ang lapad pa. 3 lanes. Lapad. Siyempre, yung sasakyan na Sorento, ano din yan eh, mabilang din yan na capable gamitin sa convoy. Alam mo yung convoy? Yung mag-convoy ka ng mga politician na ang gamit nila na mga Land Cruiser. Yung Sorento, capable yan mag-convoy kasi makahabol siya. So takbo, normal lang, 100 kasi ano naman eh, clear. Yung nagmumotor dito na malayo sa akin, ako nandito ako sa fast lane, siya na sa third lane, malayo siya sa akin. Malayo pa, nakita ko na siya. Nung malapit na ako sa kanya, bigla siya nag-cross. Bigla siya nag-cross. Magpunta doon sa inner. Dapat kung mag-action siya mag-cross, tingnan niya muna kung walang sumusunod sa kanya, clear muna, bago siya magtabi, bago siya mag-curve. Eh dito siya nag-start mag-curve doon sa third lane. Nandyan na ako. 100 ang takbo ko. Oh. Binisinahan ko siya. Ay malakas pa naman yung busina dyan, yung Europa. Pap! Na-alerto siya ngayon, pagtingin niya, malapit na ako. Pero, wave ako. Kasi kung hindi ako nag-wave, sapul siya. Sapul talaga siya. Nag-wave ako. Busina, para ma-alert siya. Wave para hindi siya matamaan. Control lang manubila para hindi kami ma-aksidente. Pagtingin ko naiwanan ko na siya dito sa likod ko. Pagtingin ko sa side mirror, hindi naman siya nasimplang. Pero, pabarag-barag siya. Buti hindi siya na Tuloy na kami. Ganun lang ka. Quick. Kaya kung nabangga, pwede kaming Pwede. Posible. Hindi natin alam. Sabihin ko po sa inyo. Walang Ay, di may pahintulot. Ay, in case ba? Sige, ka lang kumpiyansa. Ay, minsan kumpiyansa kayo ba? Di palagi na, di pa na, layo pa na. Ano ka? What God asks us to do is to be ready now. Praise the Lord. Hindi ang dami ng pagkakataon binigay ni Jesus na accepted time. Wala ka man lang response na positibo. Mahirap ba magalit ang Diyos sa atin? Sabihin ko po sa inyo. Di talaga tayo patawarin. Di ba sinabi diyan, God will not acquit at all the wicked. Time will come. Yung acceptable time na yan, hindi mo yan ginamit. Hanapin siya, sundin siya, magpailalim ka sa kanyang pako. Pag hindi mo yan ginamit, wala na. Tapos ka. Basahin natin anong mapala. Proverbs 1:24 hanggang 30. Praise the Lord. Because I have called, and ye refused. I have stretched out my hand, and no man regarded. But ye have set at naught all my counsel, and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind. When distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. For that they hated knowledge, and did not choose the fear of the Lord. They would none of my counsel. They despise all my reproof. Ayaw magpabadlong. Ayaw magpakorek. Ayaw talaga. Tuloy pa rin. Anong sinabi dyan? Dahil nagtawag ako, nag-refuse kayo. Inunat ko na yung kamay ko para ligtasin kayo, hindi nyo pinansin. Nilagay nyo sa walang kabuluhan ang lahat ng aking counsel. Akala nyo walang kabuluhan. Hindi importante. Akala nyo hindi na necessary. Akala nyo hindi na applicable. Akala nyo hindi right away
kailangan mong gawin. Wala. At not disregarded. And would none of my reproof, yung aking mga pagsaway sa inyo, pag-correct sa inyo, pagpaalala sa inyo, hindi nyo man lang binigyan ng pansin. Hindi nyo talaga yan binigyan ng pansin. Ang gagawin ng Diyos, ito ang delikado. Baka gusto mong makatikim nito. Kung ayaw mo pang makinig. Matikman talaga natin ito. Hindi talaga mag-miss ito. Ang Diyos ang nagsalita nito eh. Kaya kung mayroon man tayong paniwalaan, wala nang ibang pinakatotoo at pinakatapat na magsasalita. Ang Diyos. I will laugh at your calamity. Tatawanan ko kayo sa inyong kalamidad. I will mock when your fear cometh. Mayroon palang ugali ang Diyos na ganyan. Meron palang action ang Diyos na ganyan. Bakit? Tanong kayo, bakit? Bakit ganyan? Anong sagutin ng Diyos? Anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Patawa-tawa lang kayo. Nagyaga-yaga ka pa. Aanihin nyo yan. Yan ang totoo. I-despise nyo yung reproof. I-despise ka rin ng Diyos. Tawa-tawa ka lang, hindi ka sincere, hindi mo bigyan ng seriousness. Tatawanan ka rin ng Diyos. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. Bakit? Nire-require ka ng Diyos. Sagutin mo yung exhortation niya, you do not answer it. You do not bother yourself about it. You don't mind it. O, sige, gawin. Aanihin mo yan. They shall seek me early, but they shall not find me. Bakit? Early pa, hanapin mo siya, hindi mo ginawa. Wala. Too late already. Di na masusumpungan ng Diyos. Nung masusumpungan po siya in an acceptable time, di na masumpungan ng Diyos. For that they hated knowledge. Kinapuutan nila ang knowledge. Ewan ko pa sa inyo, bakit hindi nyo mahal ang salita ng Diyos? Kung mahal nyo ang salita ng Diyos, ibigin nyong pakinggan. You can leave all things just to listen His words, if you love His word. They hated knowledge and not to choose the fear of the Lord. Hindi nila pinili ang takot sa Panginoon. They would none of my counsel. They despised all my reproof. Ito na yung when the storm pass by. Patay ka na ba? Dumaan ka na ng starting mahina. Dumaan ka ng palakas ng palakas. Dumaan ka ng pinakamalakas. Pagtapos niyan, pahina ng pahina. Tapos, dyan mo paggagawin? Wala na. Hindi na yung acceptable time. Ngayon ang acceptable time. Praise the Lord! Magtanim na kayo ng aanihin ninyo. Tayo, magtanim na tayo ng aanihin. Wag mo yung, alam mo yung magtanim ka, tapos, alam mo, meron akong nakausap kahapon. Proy, kumusta Proy? Anak ni Brad Nonoy Nadera. Kumusta yung nagtanim ka doon sa farm mo na mais? Lugi ka o ganansyado ka? Ay, pastor. Morning nahitabo. I invested 15,000 for that project. 15,000. Yung dating tenant namin na pinaalis namin dahil gamitin ko nga para magtanim, nag-consult ako sa kanya.
Pre, unsay maayong himuon, nagdako na nga akong mais. Preparasyon, unsay gapong spray ani para ni mga sagbot, mga matay. Pre, mao po na akong gihimo, pre. Perting daghan akong harvest, pre. Inani, pre, inani nga chemical, sagulik inani, pre. Apply dayon niya. Hindi niya alam, yung tao na yun na pinaalis, nagalit na sa kanya. So, out of revenge, binigyan siya ngayon ng formula. Pag-spray ngayon ni Proy, pati ang mais, patay lahat. Patay lahat. Yung palang advice na yon, revenge. Huwag kayong mag-advise doon sa nagalit sa inyo. Doon kayo maghingi ng advice kay Satanas. Yung toong umibig sa inyong kaluluwa, hindi kayo makinig. Pahama ka. Yan ang tandaan natin, mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Bukas pa ang bibig ng Diyos magsalita para sa ikabubuti ninyo. Huwag niyong saraduhan yung tainga ninyo. Huwag niyong patigasin ang puso ninyo. Huwag niyong ipikit ang mga mata ninyo. Abang nandyan pa, avail, para hindi kayo mahuli sa biyahe. Last verse, Ezekiel 8:18. Praise the Lord. Therefore will I also deal in fury. Mine eye shall not spare, neither will I have pity. And though they cry in mine ears with a loud voice, yet will I not hear them. Grabe. Kita niyo ang Diyos? Pag siya na ang magalit, pag siya na ang mag-execute ng judgment, yung acceptable time, hindi mo gigrab. Yung grace of the Lord, grace period, hindi mo gigrab. Punta kayo ng pawn shop. Mag-pawn kayo dyan. Sabihin ng pawn shop, Sir, 3 buwan na kayo hindi nagbigay ng interest. Ito yung letter namin, grace period ito. Tawag dito, grace period. Hindi namin i-remati yung item mo. Magbigay kami sa inyo ng grace period. Pwede mo pang ma-redeem ito. Bayaran mo lang itong 3 months na interest, kahit wag mo na yung kapital, para lang hindi siya marimati. Pag hindi mo ginamit yung grace period, dahil gusto mo na rin na marimati, ayaw mo na rin, hindi mo na lang bayaran. Kung saan lang yung marimati, sa kanila na yon. Hindi mo na yan maangkin, benta na yan sa iba. Ganon din. Ganon ba tayo? Kaluluwa ko. Pabayaan yan. Hindi mo i-redeem yung time. Sinisave ka na ng Diyos. Ini-spare ka na ng Diyos sa eternal punishment. Wala. Tuloy ang puot ng Diyos. Kaya dito, sinabi dito, therefore will I also deal in fury. Fury na, hindi na love. Mine eye shall not spare. Hindi na mag-spare. Neither will I have pity. Wala ng mercy, wala ng awa. And though they cry in my ears with a loud voice, kahit pa magsigaw silang malakas ang boses nila, yet will I not hear them. Wala na eh. Tapos na eh. Ang acceptable time. It's over. And the storm already passed by. Wala na. So, mga anak ng Diyos, this is warning from God. I have nothing to do against any of you, but God can do against us if we do not listen to Him. Kung sundin natin itong mga taong ito na nabanggit itong mga last verses, pareho tayong madangatan sa Manila. Love this place. Love the Word of God. Kung mahirapan pa nga yung madalas nagsisimba, ano kaya yung hindi nagsisimba? If the righteous is scarcely to be saved, where shall be the ungodly and sinners appear? Kaya, warning sa lahat, yung inawit nila kanina, till the storm passes by. Dapat nasa ilalim ka ng pakpak ng Diyos. Magpailalim tayo sa counsel, magpailalim tayo sa lahat ng advices ng Diyos. This is the venue for our refuge. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.